Hi, good afternoon. So right now, medyo nakabihis lang tayo ngayon kasi may nakaschedule ako ng interview at 3 p.m. Actually, medyo ninibago ako sa suot ko ngayon, no? Kasi for the longest time, yun nga, hindi ko na nasusuot tong mga long sleeves ko. Most of the time kasi naka-t-shirt lang ako, naka-jogging pants, naka-rubber shoes. Pero right now, kailangan ko magbihis kasi meron nga akong interview. So kailangan ko pa nga itong hanapin at halukayin dun sa balikbayan box ko, no? Kasi yung mga ibang damit ko na hindi ko naman nasusuot most of the time, tinatabi ko muna siya kasi yung cabinet nga namin, limited space lang siya. So kaya tinatabi ko na lang muna. And since nabanggit ko nga sa last video ko, no, na yun nga, tapos na kami mag-co-op. Actually, mga 2 weeks pa naman prior matapos yung co-op namin, medyo naghahanap-hanap na ako ng trabaho. Although, okay naman talaga dun sa Crumble, okay mga kasama ko. Pero syempre, gusto rin naman natin na mag-improve yung buhay natin. Right now, talagang nag-e-explore ako. 2 weeks prior nga matapos yung co-op ko, no, kinukontak ko na nga yung mga ibang kaibigan ko na kung meron ba silang alam na pwede kong pasukan or meron bang opening sa mga companies nila. Yan nga, nagpapasalamat din ako kay Abby kasi may pinakilala siya sa akin na isang tao na currently nagme-mentor siya sa akin. Actually, twice na kami nag-meet. And nung na-check ko nga yung profile niya, no, so most likely nagkaabot kami doon sa dati pinagtatrabuhan ko. Although magkaiba kami ng department, kaya hindi rin kami magkakilala. Pero dito, yun nga, no, parang one thing na napansin niya sa akin. Resume ko is kailangan ko nga raw siya palitan kasi parang may mga trabaho ako before na parang mga 2 years, 3 years lang ako. Well, before naman, hindi siya naging hindrance for me kasi yun nga, kaya naman ako nagpalipat-lipat ng company sa Pilipinas kasi meron akong isang naging boss before na siya talaga yung nag-alaga sa career ko sa Pilipinas. Yun, nagpapasalamat din ako sa kanya. Every time kasi na may kukuha sa kanya ng ibang bangko, so isasama niya ako, so hindi siya naging problema kasi siya naman talaga yung magde-decide kung sino yung mga tao na i-hire niya. Ngayon, medyo naging problema siya for me kasi kung titignan mo nga naman, syempre isipin mo na baka hindi nga rin ako magtagal dun sa kumpanya nila. Pag-interviewin ko ngayon, medyo malayo siya dito sa bahay namin. Siguro mga 45 minutes na drive siya, dun siya sa Vaughan. As of now, okay lang naman sa akin kasi sabi ko nga dun sa kaibigan ko na nag-refer sa akin, beggars can't be choosers. Medyo malayo nga siya, pero para sa akin okay lang naman kasi syempre naghahanap din ako ng trabaho ngayon na kung saan ako pwede magsimula and saan ako pwede mag-build ng career. So for now, ayun, pupunta nga ako doon. So, hindi ko naman alam kung matatanggap ako. But of course, syempre, hindi naman ako pwedeng huminto. Try ako na mag-apply sa Indeed and through sa mga kakilala ko. Pero yung sa Indeed nga kasi medyo hindi siya ganun ka-successful. Kasi ako yung experience ko kasi ever since naman nag-a-apply ako doon. Even nung estudyante pa ako, even nung first term pa lang. Siguro yung success rate ko parang out of siguro mga 300 or 400 na sinend ko na application doon, parang isa or dalawa lang yung tumawag sa akin. Kasi nga, sabi nga sa akin na nagbe-mentor sa akin na most likely, especially yung sa mga opening sa mga bangko, although meron silang job posting, most likely filled up na yung position na yon kasi dito sa Canada, pero meron silang sinusunod na proseso na kailangan nilang ilabas yun internally sa within the company and then externally through Indeed or sa company website nila. Although hindi naman siya 100% of the time na ganun, no? Pero kadalasan daw ganun yung nangyayari dito kasi kung ikaw nga naman yung hiring manager, kung pipili ka between yung candidate na hindi mo kilala versus yung intern na nasa company mo na pwede mo naman itanong dun sa current line manager niya kung okay ba magtrabaho tong tao na to, lagi ba tong absent, lagi ba tong late. Syempre mas pipiliin mo yung someone na kakilala mo na someone na meron mag-vouch for him or her na maayos siya magtrabaho. Unlike kapag mag-hire ka externally, yun nga, hindi mo siya kakilala and it will take you some time para ma-onboard yung tao na yun. Kasi like in the case of Jamie, nagtatrabaho siya sa bangko, siguro almost 1 month bago siya nagsimula doon sa pinagtatrabuhan niya dahil yun nga, nag-undergo siya ng mga, hindi ko alam kung 3 or 4 na interviews. Then after that, meron pang background checking and yung background checking, medyo tedious nga siya, parang ang daming hinihingi. Tapos it took a while din bago ma-clear siya dun sa background checking. Sabi ko nga kanina, 45 minutes drive siya from here sa Mississauga. So ngayon, mga around 1:15 pa lang. So kailangan ko na rin siguro umalis dahil ayokong mal-late. So kahit na 3 p.m. pa siya, yun, naalis na ako ngayon. Yun, sabi ko nga kay Jamie, pagdasal niya ako dito sa interview ko na to kasi actually, 3rd interview ko na to. So hopefully, ito na yung last. So yun, punta muna ako doon, samahan niyo ako. Ito, paalis na ako, pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Kasi siguro ganun talaga, kung gusto mo matanggap to sa trabaho,
medyo kakabahan ka, pero kung nag-explore ka lang, meron ka namang ibang trabaho, mas may confidence ka sa sarili mo. Ayun, medyo maaraw na nga dito. Actually, dala ko lang ito, water bottle, para kapag nauuhaw ko, hindi na ako kailangan bumili. Tsaka itong sheets ko kasi medyo mainit na nga dito. Yun, so nandito na ako, pinapainit ko lang itong sasakyan, pero kanina medyo natagalan niya ako kasi may nakilala ako na Pinay na doon daw siya nakatira sa may kanto. And yun lang, nagkakwentuhan lang kami ng konti, and then yun nga sinasabi niya sa akin kung paano na rin nagbago yung Canada, and kakauwi lang daw niya ng Pilipinas last month. And siguro kahit pa paano maganda na rin, no? Kasi nabanggit niya na itong landlord ko matagal na rin niyang kakilala, mabait naman daw. So medyo mahaba pa nga yung biyahe, so alis na ako. So andito na nga ako sa pag-i-interviewhan ko. So ngayon 2:20 pa lang. So maghihintay pa ako ng around 40 minutes. Pero siguro mga 10 minutes or 15 minutes before yung interview ko, pupunta na ako doon kasi hanapin ko pa yung tao. So nabanggit ko nga kanina, pangatlong interview ko na to. So yung una doon sa group controller, then yung second one yung sa controller, and eto yung general manager. Itong ina-applyan ko ngayon, hindi siya bangko. Syempre originally gusto ko talaga makabalik sa bank, pero syempre kung may ibang plano naman si Lord for us, yun yung i-grab ko na opportunity. Syempre wala namang assurance na matatanggap ako, and hindi ko rin naman alam kung magkano yung offer nila and kung sulit ba yung i-offer nila versus dun sa travel ko rito, kasi yun nga nabanggit ko kanina, medyo malayong biyahe nga, and siguro magiging trade off, hindi ko alam. Dahil araw-araw nga ako yung naghahatid sa mga anak ko papunta sa school, and then kapag may chance ako rin yung nagsusundo sa kanila. Pero kung ganitong kalayo nga yung magtatrabahuhan ko, so most likely si Jamie na yung maghahatid sundo sa mga bata. Hintay lang ako siguro ng mga few minutes, and then punta na ako doon. Yun, so tapos na nga yung interview ko. Actually mas matagal pa yung hinintay ko kaysa dun sa interview, kasi actually parang panel interview yung nangyari, kasi yung nag-interview sa akin the first time yung group controller and yung general manager nung office, sila yung nag-interview sa akin. Pero I would say na hindi siya talaga interview, more of talagang getting to know lang, kasi if ever yung magiging line manager ko would be yung controller, which yun nga yung naka-interview na sa akin, pero dito ako mag-o-office sa ibang location. And yun lang, medyo natutuwa lang ako kasi coming from dun sa kung saan ako nagtatrabaho ngayon, and medyo tinur around na nga ako dun sa office, and medyo fancy yung office nila, kaya parang nakaka-encourage lang din, na nakaka-excite lang na kahit papano parang bumabalik na ako dun sa dating line ko, kung ano ba talaga yung ginagawa ko before sa Pilipinas, kung saan talaga yung sa tingin ko yung strength ko. Right now, uwi na nga ako. Yun, another 40 to 45 minutes drive. Hopefully matanggap nga ako dito, kasi yun nga, medyo mas familiar ako dun sa role. And yun nga, nabanggit ko nga kanina, hindi siya banking, pero finance role siya. So kahit pa paano, medyo related pa rin. So yung tinatawag nga nila dito yung mga transferable skills, kasi yung mga hinahanap nila dito na merong may background sa finance, may skill set na hinahanap nila is yung analytical, yung marunong sa Microsoft Excel, which yun nga yung ginagawa ko before. So yeah, antay na lang uli ako siguro probably until end of the week or until next week. So ngayon, babalik na ako na Mississauga. Sunduin ko na lang muna uli si Sky, kasi hindi ko naabutan si Enzo, kasi usually mga around 3 PM dumadating yung school bus niya. So si Sarah na lang muna yung pinapasundo namin kay Enzo. So ngayon, diretso muna ako kay Sky, and then uwi na ako sa bahay. Nandito na nga ako sa daycare ni Sky, pero no-overwhelm lang ako kasi nung on the way ako dito, parang may nag-text sa akin, although hindi ko pwedeng basahin dahil nagdadrive nga ako. Then pagdating ko dito, binasa ko, nag-text na nga yung group controller na nag-send na raw siya ng conditional offer sa akin sa email ko. And nakaka-overwhelm lang kasi yung binigay ko sa kanila na expected salary, like sa Pilipinas, kung ano binigay mo expected salary, most likely tatawaran pa nila yun. Pero dito, yung binigay sa akin na offer is more than pa dun sa binigay ko sa kanilang expected salary. So parang speechless lang ako ngayon. Excited ako na ibalita sa asawa ko, sa pamilya ko. Hopefully ito na nga yung start ng magandang buhay para sa akin, para sa pamilya ko dito sa Canada. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, and gusto ko lang magpasalamat dun sa mga tao na nagdadasal para sa akin, para sa pamilya ko. Sana nga ito na yon, although conditional offer pa lang naman,
Pero ayun, nakalagay lang kasi doon na subject to background checking, and I don't think na magkakaproblema naman ako sa background checking. Sunduin ko muna si Sky, and mamaya siguro pag-usapan namin ni Jamie about this. So nag-reply nga ako doon sa group controller na papasahin ko siya later tonight, and magde-decide ako tomorrow morning the latest. Actually wala naman akong kailangan i-contest pa dun sa offer nila dahil nabanggit ko nga mas mataas pa siya dun sa inihingi ko before. Siguro sunduin ko na lang muna si Sky, and then mamaya tignan natin ang reaction ng asawa ko dito sa magandang balita. What happened to this? It's red. It's wet? Why? What happened? Because it's wet. What happened nga? Why are you wet? Because it's so dirty. Ay nako. You didn't play in the sandbox? Yes, I do. You Yes, did? I do. Let's go home na. I played yet. Okay. This might smell like that burp. Congratulations! Ano yan? Heart sushi! Heart sushi! Heart sushi! You guys want to eat heart sushi? Heart sushi ka naman! Heart sushi? Wala pa nga. Baliw ka! So siguro bibigyan ko muna itong asawa ko dahil Heart syempre sushi! Heart gusto rin naman sushi! namin i-celebrate yung mga small successes namin dito sa Canada. So yun, bibihis na lang muna kami pati itong dalawang bata. So yun, so dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So again, thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye!